po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po natin narinig sa pagbungat na pananalita ng kapatid na Edwin Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isahinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din ko ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyalis ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalang kahirapan na pinalughapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, panayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatinon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pag-unlad at pagsulong ng ating bansa. Kabahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio tinindigan ang pagtitipon nito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa sinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahanggang din sa pagre-resolve sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pang-medikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagkatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Pinaalala rin na kapag nagkatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Pagkakasundo at patayapaan ay kalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lulubang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang nakabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw na naaralan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa.
Gusto ko pong banggitin sa inyo na kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pang-edukasyon, pang-seguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trillion pesos. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan ng 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo gagastusan ng 17.6 billion pesos. Yan po yung ating araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyal. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problema ng pag-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga pinanggit natin malalaking problema na kinakarap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na nauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagkakatag ng Quadcom, ito po ay apat na komite sa House of Representatives. Inonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko. Ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang dumumugpapa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Yung tanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 pesos. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun. 600 pesos per kilo. One pound beef pepper. Ang kulay ko yata yung beef pepper. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinunod na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito.
kinalulugod ko po ang ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang kong nadinig. Ano po yung pinatawag ng dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadro? At ang ginamit na pamamaraan ay yung sinasabi sa saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource person para humarap sa paglilitis na yun ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yun. Pinagtatanong nila yung Pangulo kasi sa mga sinumpaan salaysay affidavit ng kanyang mga ilusig ng kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi pinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi pinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating. Yung mga abogado kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-content kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abutan. The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser po. Ang ginagamit po ay mga sinumpang salaysay, hindi mo lang in-authenticate, ipinalagay na ito lahat ang nakasaad ng mga ligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kabuluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag napatunayan nyo ang isang tao ay maaaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong quadcom ang gumagawa? Ang quadcom ay hindi piskal. Ang quadcom ay hindi korte. Nagkukulwa lang na korte. Yung mga chairman ng apat na komite doon, wala isang abogado. Naalala ko yung isa doon, kamukha ni Atty. Agaton. Sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan. Sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, ang lipunan, ang seguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo at dalawang pagkakataon. Una po, nang magpipresent sa ng budget. Ang pinipresent po ng budget ay budget for 2025. Akalain po
po ninyo ang gusto nilang tanungin yung pagkakagasta ng kanyang budget kung 2022 and 2020. Saan ka naman nakakita ng ganang klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanyang pilit na tinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2020. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Ayaw pa nilang tanggapin. Nangibig sabihin, ayaw ko na ni-defense sa Senate. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Na hindi. Kinakailangan magsagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga isa, kailangan lang isa. Tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So, ang ginawa po nila, tinawag ulit ang pangalawang komite sa isang pag-direct sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran sa masakina ang Vice President. Pinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Ang subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa komite. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po niyo. Nung banggitin ko po ito, i-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, note. Isa ka naman nakakita ng gano'n. Ang House of Representatives ay lugar ng pagdilibat. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos, sinabi ko pa, bakit pa ako? Dahil lamang sa isang manifestation na kasa sa amin, ginawa na naman ninyo isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng maging bisita sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po. Hindi po dapat ganun. Yung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nila. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. Kaya din ang pinag-uusapan mo. At ang i-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos over 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege, hindi man lang po i-reverse. Samantalang yung illegal po na privilege, galing ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal. Kahit alam nilang mali. Ito po yung problem. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po nag-audit ng confidence and funds and vice president? Bakit tayo po? Hindi po ba ang binanduhan ng ating sabi ng batas na tanging may otoridad
kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang komisyon. Nirrais ko na naman po yan. Ayaw pong sumagot ng siya. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi ang sabi ko, Mr. Chair, nilapitan po, Mr. Chair. Huwag naman po ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. So sa puntong yun, alam po niya, pati ang pinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment. Sapagkat ang impeachment ay ang tinatadhana sa sabi ko. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan ng pagkakabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto natin iwasan. Ito po ang gusto natin iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit po ang 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisahin? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katulad. Ilagay po natin sa akin. Sana man lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagpagamit ng confidential fund. Sapagkat ang layo ng kuraw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyo gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit. Inquiry in aid of legislation. Nasasaligin pa kasi po naman talaga. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas. Ano kaya? Hindi mo lang makumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka meron impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa iyo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong pamagat. Pagka ganun, alam niya kung sino ang tatawagin. At alam niya rin kung anong itatanong. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Dahil nga wala na pong rule of law. Basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas. Kung hindi usigin ang taong gusto nila usigin. Ito po ang nangyayari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila, na talagang usigin ng ICC ng Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po, high school graduate pagtatawanan niya. Yung kanilang panukalan. Bakit po? Yung definisyon at definisyon lamang po ng extrajudicial killing. Hindi talaga po matatawa. Ayaw ko na pong babae. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution.
Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng ipagsangayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa Pangulong. Ulitin ko lamang po. Sabi niya, kung tukoy po dun sa pagkasagawa ng impeachment, this is not important. This does not make any difference more than one single Filipino. So why waste on this? What will happen if somebody tries an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Sabi ko nito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in the teacup. Sa tempest in the teacup, ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa na ito ang ating katuparan. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, sabi po niya, ito po, kinuha ko lang ng isang bahagi, isang mahabang manifesto ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifesto nito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo. Tayo magkaisa upang panindigan yung nauna ng pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandito kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa mga tayo-tayo pong lahat ngayon na sama-sama nakakatipon ngayon na hindi ko mapilan kung ilang makamiyagi sa milyon ko yan. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa tiwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, ito naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong buti ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sabihin ito ang buti ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel ang pamagatay Atlas Shrugged ni Alice Papaneau na kilala sa taguing Ayn Rand. Ang sabi po, sa English muna po, kasi isa na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors, when you see that men get richer by graft and pull, not by work, and your laws don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce, ay hindi pa tayo ng permiso sa mga tao, hindi naman nakakapag-produce. At nakikita po nyo na maapaw ang pera sa pamagitan ng patagong transaction at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na pupunta natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pagitan ng katiwalian at hindi sa pagitan ng trabaho. At ang mga batas nila sila pa ang protection natin.
At ang batas ninyo ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang korupsyon ay ito ang itinatagpan, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyo ng pagkakas. Alam na ninyo na inyong bigyan ay nasa kapatid. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema nila natin. At bago po ako tuloy ang magtapos, payagan ninyo kung ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher na sinabi niya, "The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.